Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Aba Yahawa Shabashamayam. Aba Yahawa Shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Ail kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak ail damak. Watawadalak ail damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawad la aba Yahawa alhayam. Bahasam masyayak Yahawashay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay. Ngayon, nandito na tayo sa chapter 73 sa Book of Jasher. Okay, diretso tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 73, verse 1 to 48. Nang ika-55 taon ng paghahari ni Faraon, na hari sa Ehipto, sa ika-157 taon ng paglusong ng mga Israelita sa Ehipto, ay naghari si Moises sa Kas. Si Moises ay 27 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari sa Kas. At 40 taon siyang naghari. At pinagkalooban ni Yahawa si Moises ng biyaya at biyaya sa mga mata ng lahat ng mga anak ni Kas. At minahal siya ng labis ng mga anak ni Kas. Kaya't si Moises ay kinalugdan ni Yahawa at sa mga tao. Si Moses nagsimulang naghari sa bansang Kas ay 27 years old. Naghari siya sa loob ng 40 taon. 40 years. Naghari siya sa bansang Kas na ngayon ay bansang Sudan. So, biro mo, naging hari si Moses, ha? Pero sa corrupted Bible, diretso na sa Midian, hindi na dumaan yung naghari. Pero ang pamahalaan niya, matindi pa. Nasa labas pa sila ng ano dito. Okay, tuloy tayo. At nang ika-7 araw ng kaniyang paghahari, ang lahat ng mga anak ni Kas ay nagpulong at nagsiparoon sa harap ni Moises at yumukod sa kaniya sa lupa. At ang lahat ng mga bata ay nagsalita na magkakasama sa harapan ng hari na nagsasabi, "Bigyan mo kami ng payo upang aming makita kung ano ang gagawin sa bayang ito. Sapagkat siyang na taon na tayong kumukubkob sa palibot ng bayan at hindi natin nakita ang ating mga anak at ang ating mga asawa." Sa gayoy sinagot sila ng hari na sinasabi, "Kung inyong didinggin ang aking tinig sa lahat ng aking iuutos sa inyo, ay ibibigay ni Yahawa sa atin ang bayang ito mula sa ating mga kaaway." Pero mo, 9 years silang nasa labas. Hindi sila makapasok sa loob kasi hinawakan na ni Balaam ang lungsod ng Kas. Namatay na lang isang haring Kisio at si Moses ang pumalit na hari. Ngayon, itong mga tauhan nga lumabas dahil sumama sa ikalang hari para girahin ang silangan at saka yung ibang sa Aram, pagbalik nila, hindi na sila makapasok dahil nagkudita si Balaam. At siya na ang kinikilalang hari. Itong nakasama, ang kanilang mga anak asawa, mga asawa daw, nasa loob. Hindi nila nakita ang kanilang mga asawa at mga anak. Maraming mga asawa. Uso talaga noong panahon para, maraming asawa. Kahit hindi Hebrew Israelite. Ay, no, mga asawa. Oo. Uso. Ngayon, di na uso. Gobot, pag gawin mo. Diba, Pastor Richard? Gobot. Mao. Okay, tuloy tayo.
kayo'y makikipaglaban sa kanila, gaya ng una sa panahon ni Haring Kristyano, marami sa atin ang mabubuwal at sugatan gaya ng dati. Ngayon, masdan, narito ang payo ko para sa inyo sa bagay na ito. Kung inyong didinggin ang aking tinig, ang bayan ng Kas ay maibalik sa ating mga kamay. Sa gayoy, ang buong hukbo ay sumagot sa hari na nagsasabi, lahat ng iuutos mo, aming kamahalan ay aming gagawin. At sinabi ni Moises sa kanila, makinig kayo at ipahayag ninyo ang isang tinig sa buong kampo, sa buong bayan na sinasabi. Ayan. So, humingi silang payo sa kanilang hari at sabi ng hari na si Moses, sige, sumunod kayo sa aking sabihin. Pag hindi, matitindi rin si Moses sa batas eh. Siya pa rin nagbatas niya pag hindi sumimba, patayin eh. Pero ito ngayon, dito muna tayo, huwag muna sa Torah, dito muna tayo. Anong batas dito na ano ni Moses? Malupit pala to si Moses. Nagmana pala si Bishop Boy Alima. Dami, malupit daw. Okay, sige, tuloy tayo. Ganito ang sabi ng hari, umaroon kayo sa gubat at manghuli kayo ng mga anak ng tagak. Bawat isa sa inyo ay makakuha ng isang batang tagak na madala ninyo pauwi. At ang sino mang tao na lalabag sa salita ng hari na hindi magdadala ng batang tagak ay mamamatay at kukunin ng hari ang lahat ng pag-aari niya. At kapag dinala ninyo ang mga ito, ay nasa inyong pag-iingat. Inyong palalakihin sila hanggang sa sila'y lumaki. At tuturuan ninyo sila na sumakay gaya ng paraan ng mga batang lawin. Tindi ang batas ni Moses. Sabi niya, pupunta kayo sa bundok, hanap kayo ng batang tagak. Lahat magdala, kahit isa, bawat isa-isa. Pag hindi nyo sundin, dapat mamatay. Hindi sinabi, dapat tiwalag. Hindi pa tiwalag, papatayin talaga. Sumunod na lang. Sabi namang isa na natiwalag, sabi pa naman niya doon, patanggap mong blessing, ihulayan mo na yan. Isa pang salbahe din. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Sa gayoy, narinig ng lahat ng mga anak ni Kas ang mga salita ni Moises. At sila'y tumindig at nagpalabas ng isang pahayag sa buong kampo na nagsasabi, sa inyong lahat ng mga anak ni Kas, ang utos ng hari na tayo'y magsiparoon na magkakasama sa gubat at doon hulihin natin ang mga batang tagak nang bawat isa ay magdadala ng batang tagak sa kaniyang kamay at ating iuwi sila. At ang sino mang lumabag sa utos ng hari ay mamamatay at kukunin ng hari ang lahat ng pag-aari niya. Biro mo mamatay ang hindi sumunod at saka lahat ng property niya kunin sa hari. Malupit. Yan si Moses yan Kanya pala ko na yung komunista, no? Yung mga pasaway magreklamo. Pangit na ugali ni Moises. Pero yan ang batas eh. Alam mo ba yung tagak? Ang tagak kasi fisher bird. Ang ibon nga mangingisda. Kasi yung makita ng isda na gumaganon, dagito niya eh. Ang taas pa naman ng liig ng tagak. Kingfisher tawag sa kanya. Fisher. Kingfisher. Itong tagak na ito, Tagak, talabong. bata pa lang ko nila kasi ititrain nila. Parang katulad sa lawin. Ititrain nila ang bata na tagak hanggang paglaki. Mabaliig yan eh. Kasi ang kalaban kasi ditong tagak nito, itong mga ahas nga gilagay ni Balaam, nga di sila makapasok. Daming kaya pala. Yun po. Okay, tuloy. At ginawan gayon ng buong bayan. At sila'y lumabas at pumunta sa kakahuyan at sila'y umakyat sa mga puno ng abito at nanghuhuli. Ang bawat isa ng isang batang tagak. At ang lahat ng mga anak ng mga tagak ay kanilang dinala sa
disyerto sa kanilang pansamantalang tahanan at pinalaki sila sa utos ng hari at kanilang tinuruan silang sumakay katulad ng mga batang Lawi. At pagkatapos ng mapalaki ang mga batang tagak, tinutusan sila ng hari na mag-ayuno sa loob ng 3 araw at ginawa ito ng buong bayan. Oh. Bago sila lulusob, mag-ayuno muna. Fasting. Kauna-unahan to, si Moses nag-utos, mag-fasting. Pero yung palaki na ang tagak na tinuruan na pwedeng sumakay katulad tong mga batang lawin. Okay, tuloy tayo. At sa 3 araw, sinabi ng hari sa kanila, magpakalakas kayo at maging matapang na lalaki at isuot ng bawat isang kaniyang baluti at ibigkis ng kaniyang tabak sa kaniya at sumakay ang bawat isa sa kaniyang kabayo at dalhin ng bawat isa ang kaniyang batang tagak sa kaniyang kamay. At tayo ay babangon at lalaban sa lungsod na kinaroroonan ng mga ahas. At ginawa ng buong bayan ayon sa iniutos ng hari. At dinala ng bawat isa sa kanila ang kaniyang batang tagak sa kaniyang kamay. At sila'y yumaon. At nang sila'y dumating sa dakwan ng mga ahas, sinabi ng hari sa kanila, ipalapit ang mga batang tagak sa mga ahas. Oh, yan. Ipalapit na ang mga batang tagak sa mga ahas. Kasi yung buhay pa si Haring Kisino, hindi sila obra eh. Maraming napatay sa ahas eh. Mga tauhan nila. At saka yung sa tubig naman na umiikot. Nalulunod. Pero ito ngayon, ito yung ni Moses, plano na ito ang gagawin natin. So yan. Ngayon, anong kasunod? At pinalapit ang kani-kaniyang mga batang tagak sa mga ahas sa utos ng hari. At ang mga batang tagak ay kanilang nilamon ang mga ahas at walang isang natira. At nang makita ng hari at ng mga tao ang lahat ng mga ahas ay nalipol sa lugar na iyon. Ang lahat ng mga tao ay sumigaw ng malakas at sila ay pumasok sa lungsod at nakipaglaban sa mga hukbo ng lungsod at sinakop nila ito. At napatay ng araw na iyon ang 1,000 at 100 lalaki sa bayan ng Kas at lahat ng mga nagsisitahan sa bayan. Ngunit ang hukbo ni Moises ay walang namatay kahit isa. Sa gayoy, ang lahat ng mga anak ni Kas ay umuwi bawat isa sa kaniyang tahanan, sa kaniyang asawa at sa kaniyang mga anak at sa lahat ng nauukol sa kaniya. Lipay na. Yan. Success. So, nakupkup na nila. Nakabalik na sila sa kanilang syudad. So, walang isang nawala. Walang isang napatay sa tauhan ni Moses. Naubos pa yung mga ahas. Nilamo ng mga tagak. Samantala, hirap na hirap si Haring Kisino. Hanggang nagkasakit siya, hanggang namatay. Tagak lang palang kalaban, no? Tagak lang palang tapat. So, Sa utos niya ba yung... Oo, ang dami nga na dumami naman tagak kayo eh. ngayon, tuloy tayo. At si Balaam na salamangkero, nang makita niyang ang bayan ay nasakop, ay binuksan niya ang pintuang bayan. At siya at ang kaniyang 2 anak at 8 kapatid ay tumakas at bumalik sa Ehipto kay Faraon na hari sa Ehipto. Sila ang mga mangkukulam at salamangkero na binanggit sa aklat ng kautusan na tumatayo laban kay Moises nang iparating ni Yahwa ang mga salot sa Ehipto. Sa gayoy sinakop ni Moises ang bayan ng Kas sa pamamagitan ng kaniyang karunungan sa tulong ni Yahwa. At nilagay siya ng mga anak ni Kas sa luklukan na kahalili ni Kasyano na hari ng Kas. Oh, yan. Nasa loob na. Nakaupo na si Moses sa trono. Siya nang hari. Oh, siya ng hari. King of the cross. Sa karunungan, sa tulong ni Yahwa. Kaya kailangan talaga. So, ganun talaga. Pero istrikto. Malupit.
ang hindi pumunta na maghanap ng batang tagak, kailangan mamatay. At ang kanyang ari-arian, kunin sa hari. Para sumunod yan. Malupit. Ganon talaga. Kasi kung maluwag ang batas mo, Walang pangil. walang pangil, ay wala. Hindi ka respetuhin ng mga tao mo. Parang ano ka lang. Kuya-kuya-kuya lang yan sila. Para karautosan. Oo. Ngayon, tuloy tayo. Ayun, Christianity. At kanilang inilagay ang maharlikang putong sa kaniyang ulo. At kanilang ibinigay na asawa si Adonias na reynang Kusita, na asawa ni Kisyano. At si Moises ay natakot sa Yahawa sa alahayan ng kaniyang mga ninuno, na anupat hindi siya naparoon sa kaniya, ni binaling man niya ang kaniyang mga mata sa kaniya, sapagkat naalala ni Moises kung paanong pinasumpa ni Abraham ang kaniyang lingkod na si Eliezer, na sinasabi sa kaniya, huwag kang kukuha ng isang babae sa mga anak ng Kanaan para sa aking anak na si Isaac. Gayun din ang ginawa ni Isaac nang si Jacob ay tumakas sa kaniyang kapatid, nang kaniyang iniutos sa kaniya, na sinasabi, huwag kang kukuha ng asawa sa mga anak ng Kanaan, ni makikisama ka sa kanino man sa mga anak ni Ham. So, natandaan ni Moses yan sa mga ninuno. Ay, hindi ko pwedeng galawin ko to si Adonias. Lahi ni Ham to eh. So, yan ang nangyari. Hari na siya. Pero, yung asawa sa haring namatay, si Kisyano, ibibigay sa kanya. Ayaw naman niya si Pingan. Okay ba yun, Pastor Bade? Kaya ba? Ayaw. Ayaw ni Moses eh. Grabe, oh. Dahil bawal nga. Dahil ibang lahi yan eh. Tiniis. Samantala, ginawa na rin asawa eh. Okay, asawa mo na rin yan. Pero ayaw ko. Takot siya. Takot siya kay Yahawa eh. Oh, takot sa kayawa. Si Moses at saka si Joseph, halos pareho. Ano? Ayaw ang illegal shipping. Pero si Ruben, Tirador. nako, isang pasaway. Tiradoran bahaw. Tinira pa Yung grand lola mo, tinira. Si Bilha. si Lula Villa. Tarantado si Ruben. Salbahe to si Ruben eh. Si Lula Villa. Si Lula Villa. Di pinatawag si Lula Villa. Oh. Pero si Moses at si Joseph, pareho talaga sila. Si Moses, Levites yun. Libita nga tribo yan. Si si Joseph, ay ano yun? Israelite taga. Oo. Kay Jose. Lahit talaga ni Jose yun. Pero yung panganay niyang anak, si Ruben, aba, Nataw si Lula. Si Lula Villa. ito namang si Bilha, pumayag din. Medyo lahi talaga, no? Okay. Okay lang. Ilyo. Pero balik na kay Balaam, lumayas. Natalo sila eh. Takot. Bumalik sa Egypto. Siya pala yung pagbalik ni Moses din, ha? Nag-ano ng mga, Gumawa din yung, ng tungkol na- yung mga, Oh, naggawa. mga kahoy na ano, ginawang ahas. Siya din pala yun. Si Balaam pala yun. Oh. Lupot. Okay, tuloy tayo. Sapagkat ibinigay ni Yahawa ng ating alahayam si Ham na anak ni Noe, at ang kanyang mga anak at lahat ng kanyang mga binhi bilang mga alipin sa mga anak ni Sem at sa mga anak ni Japhet, at sa kanilang mga binhi bilang mga alipin magpakailanman. Kaya't hindi binaling ni Moises ang kaniyang puso o ang kaniyang mga mata sa asawa ni Kisyano sa lahat ng mga araw na siya'y naghari sa Kas. At si Moises ay natakot sa Yahawa niyang alahayam sa buong buhay niya. Hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa, kung saan nilakaran ni Moises ang nilakaran ni Abraham, Isaac at Jacob. Oh, Ayos ah. ganon. Matino si Moses eh. Pero istrikto. Pag batas-batas, papatayin pag di sumunod. Kukunin pang ari-arian.
Hindi siya magpapadala eh. So, ganon si Moses. Sumunod talaga siya anong mga ginawa ng mga lahi nila mula kay Abraham, Isaac at saka Jacob. Hindi siya pwede. Kasi ang Ham kasi, nasumpa yon, naging itim, yun ang bansang Afrika. Pero kaya lang, mayroon naman tayong dito, nagpunta sa, nakikipag-boyfriend pa sa Afrika na mga alila lang yan sila ni Shem at saka ni Japet eh. Alipin para sila. Kita mo sa video, kumakain ng mga unggoy. Oo. Di ba? Yung unggoy, tao pinagmulan yan eh. Oo. Kinakain ng mga unggoy. Hirap sila, di ba? Pangatlong pangkat yan ng tao dun sa Torres Mabin eh. Nagawa So, ko yan. yung iba. So, nakita ni Moses, hindi to pwede, si Adonias. Yun na sa sunod sabat, yun na rin gireklamo ni Adonias. Sabi niya sa mga taga-kas, yung hari natin, hindi natin ito kadugo. At saka hindi naman siya lumapit sa akin eh. Hindi niya ako ginawang ano. Tawa. Tapos itong anak namin ni Kisiano, malaki na, siya na ang gawin nating hari. Hindi na yan, kasi hindi natin kalahi yan. Di sabi Moses, alright, okay. Pinangaral si Moses, binigyan ng mga regalo, umalis Moses. Graceful exit. Taos pusong tanggap ni Moses. Kasi hindi naman pwede, kasi reklamo sawa, hindi naman yan. Hindi naman tumabi sa akin yan eh. Ay, bayot guro na. Tsaka yung anak namin ni hari, yung namatay, siya, malaki na. Dapat ito na ding hari, ito na maging hari, hindi na yan siya. Dahil mo, okay, no problem. Malis. Sa sunod sabat yan. 40 years pagka... Doon na siya napunta sa Midian. Oh, pag 40 years na, malaki na yun. Malaki na, oo. Pero pag si Ruben yun, nako, Walang patawad yun. walang patawad. Binanata si Bilha. Tanggal ang Karansulsilyos. Okay, tuloy. At pinalakas ni Moises ang kanyang sarili sa kaharian ng mga anak ni Kas. At pinagnubayan niya ang mga anak ni Kas sa kanyang karaniwang karunungan. At si Moises ay umunlad ang kanyang kaharian. At nang panahong yaon ay nabalitaan ng Aram at ng mga anak ng silanganan na si Kisiano na hari ng Kas ay patay na. Kaya't ang Aram at ang mga anak ng silanganan ay naghimagsik laban sa bayan ng Kas ng mga araw na yaon. At pinisa ni Moises ang lahat ng mga anak ni Kas, isang bayang totoong makapangyarihan na may 30,000 lalaki, at siya'y lumabas upang makipaglaban sa Aram at sa mga anak ng silanganan. 30,000. Eto na, may digmaan na pinangunahan ni Moses. Pero bago natin talakayin, dito muna tayo sa mga lahi ni Ham. Alipin na yan sila. That's why hindi talaga pumatol si Moses sa mga lahi ni Ham. Yung Midian naman, ang pangasawa niya si Pura, ay anak naman ni Abraham yan at saka ni Ketura. So, may kalahi. Pero ito talaga kay Ham. Mga anak ni Bituin. Pero may sumikat na false prophet ngayon. Kay Ham. Si Pastor Perez. Yung nagsabi, Oo. Pindol daw Pilipinas. Oo. Maliit nga. Nag-boom kasi parang tumama ang kanyang prophecy. At saka una, nag-prophecy siya na maging presidente daw, Yung babae. babae, si Sarah. Yung unang prophecy niya. Kalaunan, hindi na. Yung isang babae na Si Maria Lourdes, anong plido yon? Maria Lourdes Hortaliza. Isang vlogger at saka isang stockholder ng Tesla Company. Na sino may-ari ng Tesla Company? Elon Musk. Na si, Elon Musk. sa totoong buhay, Si Mas. Mastima, na fallen angel na Satanas. Sabi nila, ibang Lord is Hortaliza daw. So, tapos, ito naman si false prophet yun yung nangaral sa pangalan ni Jesus Christ Binayaran yan, pero unang prophecy niya, si Sarah. Yung nabayaran siya, binago niya. Si Maria Lourdes
Hortalisa na. Baliktad na. Binago na niya. Natira. Kasi nabayaran. Dahil aayaw ng USA na mabalik sa pwesto ang Duterte. Kasi maalis ang kanilang base militar at matigil ang kanilang negosyo dito. Alam mo ba ang matinding negosyo na dito? Bala. Baril. Drug. Oh, mga ano. Carter. Panahon ni Duterte, senior, Tatay Digong, di nakapasok. Diyan kasi kumikita sila ng malaking pera, bilyones. Makulong pala to. That's why hindi tayo magpa-epekto. Sino ba yung babae na yan? Dictated lang yan. Ina-appoint lang nila. Tapos yan ang gusto daw ni Lord, ng Panginoon, ni Jesus. Sige, ito na lang yung buto natin. Kayong mga DDS, kayong mga huwag kayong magpadala. Kasi yung Lord Jesus, fallen angel, Satan yan. Tapos yung si Hortalisa, stockholder siya sa company ni Mastima na fallen angel. Na si Elon Musk. So, ang nangyari kasi dito, isa rin isang dahilan kasi pinangangaral na nga ang tunay na pangalan ng may likha, hindi pa nila matanggap kasi napamahal na kami kay Jesus. Napamahal na kami kay Lord, kay God. Fallen angel yan, Satanas yan. Maniwala kayo ng Bible product ng Vatican Canon Law, dinoktor, ang original ancient Hebrew Tanakh, ang nakalagay doon ay Alahayam. Nakalagay doon, in the beginning, Alahayam created the heaven and the earth. Alahayam pero ginawang God, ginawang Diyos sa Tagalog. Tapos sabi ron, ang pangalan na malikha, ang kanyang pangalan forever ay Yahweh. Hindi mo pwedeng gawing Yahweh, Jehovah, Lord, Panginoon. Yahweh ang kanyang pangalan, hindi magbabago yan. Ngayon, ang mga false prophet, ngayon, sa politika natin ngayon, ginugulo na. Ginugulo na nila. Gawin nilang presidente si Maria. Maria Lourdes Hortalisa. Si Maria Hortalisa. Lourdes Hortalisa. Maria Lourdes Hortalisa. Maria Lourdes Hortalisa, isang vlogger at isang stockholder ng Tisnia Company. Kawawa ang bansa natin. Pag ganon. Sino ang pakana? USA. Kahit anong budget nila para sa impeachment ni Sara, hindi pa rin nagtagumpay. Bilyon-bilyon ang gastos. Kasi ayaw nilang makaupo ang Duterte. Gusto nila ang makaupo yung pwede diktahan nila. Kasi ang Duterte hindi nila kaya madiktahan. Yan po. So tama na, kayo makinig. Huwag kayong magpadala sa propitang Peris na yan. Bayaran yan si propitang Peris na Pastor Peris. Bulaang propita. Lahi ni Ham yan. Alipin yan. Yung lahi niya hindi nga sinipingan ni Moses, si Adonias. Dahil lahi ni Ham. Hindi ibig sabihin na ayaw ni Moses, inigra ka kasi. Ayaw ko, nigra ka. Eh si Moses, ano yun kayumanggi yun. Okay, tuloy tayo. Basa. At sila'y naparoon, una sa mga anak ng silanganan at nang marinig ng mga anak ng silanganan ang kanilang ulat, sila'y yumaon upang salubungin sila at nakipagbakas sa kanila. At ang digmaan ay mahigit laban sa mga anak ng silanganan. Kaya't ibinigay ni Yahweh ang lahat ng mga anak ng silanganan sa kamay ni Moises. At
humigit kumulang 300,000 tao ang nabuwal na napatay. At ang lahat ng mga anak ng silanganan ay nagsibalik at nagsimurong. Sa gayoy si Moises at ang mga anak ni Kas ay sumunod sa kanila at pinasuko sila at magbibigay sila ng buwis sa bayan ng Kas ayon sa kanilang kaugalian. Sa gayoy si Moises at ang kaniyang buong hukbo ay pumaroon sa lupain ng Aram upang makipagbaka. Dalawang bansa yon, bansa na silangan at bansa ng ano? Aram. Pero hindi yung tinutukoy silangan yung dito sa atin. Silangan to eh. Hindi yata dito. Hindi yun dito eh. Okay, tuloy tayo. At ang mga tao sa Aram ay humayo rin upang salubungin sila. At sila ay nakipaglaban sa kanila at ibinigay sila ni Yahweh sa kamay ni Moises. At marami sa mga lalaki ng Aram ang nabuwal at nasugatan. At ang Aram din ay nasakop ni Moises at magbibigay din ang kanilang karaniwang buwis tulad ng dati. At pinasuko ni Moises ang Aram at ang mga anak ng silanganan sa mga anak ni Kas. At si Moises at ang buong bayan na kasama niya ay bumalik sa lupain ng Kas. At si Moises ay pinatatag niya ang kaharian ng mga anak ni Kas. At ang Yahweh ay sumasa kaniya. At ang lahat ng mga anak ni Kas ay natakot sa kaniya. Oh, yan. Pero mo, itong silanganan at saka yung kay Aram, nagbibigay yan ng buhis para sa bansang Kas. Yung panahon ni Kisiano. Kaya nilusob na natalo. Ngayon nakita lang patay na si Kisiano, hindi na tayo magbayad ng buhis. Namuno na si Moses, yung kapalit na hari, nilusob. Talo ang silangan. Talo rin ang Aram. Bayad pa rin sila ng buhis. Bayad pa rin ng buhis. So, yan ang nangyari. Kasi, si Moses, masunurin siya sa mga batas ng lahi nila. That's why, ang Yahweh talaga ay kasama sa kanya. At ang mga lahi ng Kas ay takot kay Moses. Takot kay Moses dahil si Moses, malupit ang batas niya eh. Pag hindi kayo sumunod sa utos ko, mamamatay kayo. Papatayin kayo at yung ari-arian ay mapunta sa akin. Sumunod talaga. Kasi yun talaga, may bakal kamay o may pangil ang batas. Yun talaga ang dapat eh. Pero kung ang leader ay weak, walang mangyayari sa bansa. Weak leader. Dapat yung leader ay talagang may pangil. At yan ang leader. Ngayon si Moses. So, napaayos ang bansang Kas sa pamumuno ni Moses. Nandoon kasama na ang Yahweh dahil si Moses ay laging sumunod sa Yahweh. Hindi yung membro na tulibagbag, napunta sa Diyos-Diyosan, kinukonsinti mo, paano matutuwa si Yahweh sa'yo? Na ikaw gilagay kitang leader dyan, tapos ikaw mismo, nag-compromise ka sa isang membro na yan na pasaway. O di dalawa na kayong pasaway. Yan ang hindi pwede. Hindi pwedeng lalabagin natin kung anong batas-batas talaga yan. Kinasuksuklaman ni Yahweh ang mga taong double kara. Magsamba kay Yahweh. Aba Yahweh, I worship you. Masyayak Yahweh Shay, I worship you. Saturday yan. Pagdating ng Sunday, oh Lord Jesus, I love you. I worship you, God, my God, Almighty God. Nako, double kara. Hindi na alam ang totoo nila. Double kara. Hindi matutuwa si Yahweh kung sang-ayunan mo ang ugali na yan. Dapat, sabi kasi ni Pablo,
itiwalag ang hindi sumunod sa asimblea. Kay Moses doon, papatayin. Kay Pablo, maluag eh, itiwalag. Yung kay Pablo ang sinunod ko, tiwalag lang. So, dalawa nang natiwalag natin. Isang babae at isang lalaki. Pareho sila double kara. Nagsimba sa Sabat, kay Aba Yahawa, kinabukasan Sunday, nagsimba din Kay Lord God. sa Lord God. Anong gusto mong gagawin? Tiwalag. So, hindi talaga matino yan. Tayo bilang leader, manindigan tayo sa batas sa katuwiran. Ganon si Moses. That's why, si Moses, ginagamit talaga ni Hawa. Dahil yung leadership niya, talagang matatag na hindi siya pwedeng magbago o pagbago-bago. At hindi siya pwedeng madala sa mga membro niyang Sutel, Suael, Turibagbag. Ayan, tama na. Tayo'y dadako sa panalangin. Pastor Richard. Sige, lahat po tayo patuloy na magpasalamat kay Abay Yahawa. Sa muli, Abay Yahawa, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kapahayagan mo sa araw na ito upang patatagin ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa iyo, sa lahat ng mga batas na nais mong sundin namin sa pamamagitan ng Torah. At patuloy na ang mga bagay na ito ay aming lakaran sa ayon sa iyong kalooban o sangayon sa iyong kalooban. At nais po namin na maging matuwid sa iyong paningin at maging matagumpay sa panahon na ito laban sa pakikipagdigma sa patotoo ng mga Christianity at sa patotoo namin bilang mga Messianic believers sa Yahawa Lahayam na siyang tunay na pinalitan at inalis ng Bibliang doctorated. O Yahawa, muli ka naming ipinapakilala sa sanlibutan sa lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. At patuloy namin dinideklara ikaw ang tunay na Yahawa Lahayam, ang milikha ng langit at lupa. At patuloy na sa mga panahong ito, kami ay patuloy na tatayo at titindig upang patutuhanan sa lahat ng lahi ang iyong banal na pangalang nag-iisa, ang walang katulad na Lahayam, na siyang nagmamayari ng buong nilikha. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa lakas, sa bawat pangangailangan ay pinupuno mo sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan, at maayos na pangatawan. Ikaw lamang ang aming Yahawa na aming patuloy na pararangalan sa bawat assembly, sa bawat lugar na kung saan bubuksan mo ang mga puso ng tao upang ipakilala ka namin sa kanila. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin bilang tunay na Yahawa, ang alahayam ng langit at lupa. Sambahin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahushua. Yaman.